What's up mga kapulito? Genrix Motor Parts. Tips lang, binubuo natin steps lang na ginagawa namin or flex lang ng mga ginagawa namin dito sa aming 170cc na taga Cubao. So, pakita ko lang yung mga ginagawa details na itong motor, ng makina. Shoutout dun kay Sir Dave ng taga Agno. Pahira muna ng chassis mo kasi makina lang ito nakuha namin. Malapit na makumpleto yung 225cc natin na piyesa. Wait lang. Yo, bali, ang setup natin is 170cc. Humingi ng update si Sir. Gusto niya ma-vlog daw to. Okay. Medyo may konting time naman. Humingi siyang update. Kumusta daw yung makina niya. Pipick upin na lang kasi niya pagka natapos na. Smart choice. Para hindi ka na maghintay. So, yung hinihingi mo update, sir, is ito na. Singaw yung head gasket. Ayan, sunog. Sunog. Okay, 1 month setup daw pala to mga kapulito. Kakagawa lang. Okay, nakaport naman. Ginawa yung trabaho. Ayan, leak siya dito. Ayan. Singaw head gasket dito. Takas yung siguro kaya na pinapa-reset kasi may naramdaman na si sir. Or nagpa-set sa amin. Sa, ayan. Awitgar! Awitgar! 1 month! Awitgar! Kamot! Ang Motaro. Tapos naka-roller type siya. Ayan, nilalagay na. Genrix Racing Cam 7.5. Big valves na tayo ngayon. Asan yung niya? Rocker arm? Tanggal na namin. Medyo nalalalaan ako dito kasi napakanipis na. Pero pwede pa naman. Kaso kumbaga it's not necessary. Pero kanya-kanyang gawa yan. Okay. Kasi imposible naman ang tumama sa ganito kakabal. Di ba? Okay. Naka-roller type pala siya, tinanggal na namin. Yung cam niya medyo may konting hukay kahit naka-roller siya. Hindi ko alam kung ano to. Pero, ayan. Rasi. Kahit naka-roller ka pa, Rasi ka na. Carb niya papalitan kasi nabasag yung takip. So, forge rod nilagay ko. Tapos pinto na lighten. Syempre kailangan natin ng sandwich spread. Ayan, 2mm. Syempre itong piston stock length yung rod. Syempre piston, tabas tayo dito para hindi sumabit sa yag balls ng segunyal pag nag bottom dead. Katok yan sir pag di mo tinabasan. Pero merong iba hindi ito matama. Depende lang. Syempre valve pangit. Yan, gawang kapulito yan. Kasi pinto. Kakatok. Ang galing ka talagang hindi ka. Kaya pala kakatok kasi daw nakapinto. Kakatok talaga. May katok ka sa ulo. Tok. So valve packet niya medyo malalim kasi mataas yung cap natin. Mataas yung angat ng valvula. Valve pangit. Ano to yung black niya TSMP nilagyan natin. Ayun pwede nang bumili. Ayan black cylinder head TSMP yan. Pitch bike meron din tayo. Mga parts. Hindi pala black yan, kulay gray. Head niya MTRT 2428. Yan, may tabas din na ganun yan, pero hindi ganyan kalala. Syempre, kaya tinatabasin yan para magkaroon ng clearance. 7.5 cam. Syempre, headworks sport. Yan, pwede na i-bolt din yan. I-degree natin mamaya kasi mag-iiba na yung timing yan. So yun lang, 170cc setup Genrix. What's up mga kapulido, Genrix Motor Parts. Sobrang busy shop kasi namili kahapon TSMP pitch bike
Shoutout pala sa mga may-ari na ito. Ito yung sa Agno. Ito taga flex ko muna yung mga gawa-gawa dito, mga kapulido. High speed na dock 4B. Yan yung Mickey Mouse. Kaso maliliit lang yung valve na ito. So pang lower CC lang. Show! Yan. Yan o. Gagawa natin content to pagdating ng panahon. Ito 4B rin to. Flathead gagamitin natin dito sa Agno. So mga TSMP parts. Ito na yung radiator. Saka water pump nya. 4 valves. 66 liquid cooled. Shoutout sa kanila. Yung content natin for today is itong sigunyal. So share lang. Pinto ito. Yan. Pinto lighten gamit natin. Tapos may dalawa siyang butas para long lasting. Maganda yung flow na langis. Tapos gamitan natin siya ng forged rod na standard size din. Ito yung kadalasan setup ko. Ito naman galing kay sir ito, biyak. So kung ako lang, ginagamit ko is genuine para wala nang putol-putol. So standard lang to. Kaya ginagamit natin sa setup is itong lighten. Kasi 59 pinto ito. Kaya ginagamit natin itong lighten para mabawasan yung vibration. So kumbaga, nakakatulong siya sa balancing ng ating crank para iwas vibration. Syempre kaya yung stock na sigunyal natin ay nakabalanse yan sa stock na piston na magaan lang. So pag pinalta mo ng 59mm, yung 59mm is mas mabigat kumpara dun sa standard. So tinimbang ko na kasi yung mga bagay na yan eh. Kaya so mapapapino mo siya kung compare sa hindi lighten. Mas okay na gumamit ka ng lighten para mabawasan yung vibration or mapino pa rin mga operator. So ayan, kadalasan setup ko talaga to. 59 pin 2. Tapos stock length ng rod. So yun, 170cc agad mga operator. Syempre yung head gagamitin natin black. Ito TSMP. Yan, yun know. So yun, shoutout sa mga gustong bumili ng TSMP. Pwede kayo mag-walk-in dito shop. May mga parts tayo ng TSMP. Bore at saka big valve head pang Mia Sporty mga kapulido. Shoutout doon sa may-ari nito. Ito yung pinikap natin kahapon sa Pasay. Si Sir Enzo, tropa ni Sir Melvin, Revit Down. Shoutout sa inyo mga sir. Alright. Sa muli natin pagkikita, pupuliduhin gawa muna namin to para maihatid na pabalik sa kanila. So sa paglalagay lang naman nito is napakadali lang naman mga kapulido. Kaya gumagamit tayo ng biyak na bearing para sa ating crank para madaling maipasok. Pero kapag halimbawa kami dahil dala ng customer to, kami stock ginagamit ko pag mababa lang hanggang pin 3.5. Pin 3.5 may papasok ko pa yung stock na bearing. So yan, madali lang siya. Gumagamit lang ako ng biyak kapag talagang mataas na yung like halimbawa pin 4, kailangan natin ng biyak na bearing kasi hindi mo may papasok yung stock. So idea lang, madali nga lang kapag ganito. Pero yung stock, di mo pa rin siya may papasok basta-basta dito. Kailangan tanggalin mo muna bawat isang bulitas. Tapos corona pa lang muna yung papasok. Dahil buo nga yan. Kasi hindi yan papasok kung buo siyang ganyan. Kasi konti lang ang clearance. So kaya gumagamit ng biyak para sa mga upsoak pin. Pero kung di naman gaano mataas, stock pa rin ginagamit ko. So gumagamit lang ako halimbawa pin 4, pin 5. So biyak na talaga nun. Kasi ganito lang siya kadali ilagay mga kapulido. Itong biyak, ganyan mo lang. Tapos lagay mo ng diretso. Pagka mataas yung pin, kailangan dito mo siya i-start. Kasi ikutin mo bago mo ilagay ito.
Kasi pag mataas yung pin, hindi pwedeng sabay kagad. Like pin 4, pin 5 yan. Alright.